Koneksyon at implikasyon. Paano nagkakaugnay ang lahat ng ito? Mga datos, Agosto 2026. Ang koneksyon. Paano nagkakaugnay ang bawat isa? BSP rate, inflasyon. Kapag tinaas ng BSP ang interes, nagmahal ang utang, mas kaunti ang nangungutang, mas kaunti ang perang umiikot, hindi na makakabili ng mahal, bababa o hindi na tataas ang presyo, bababa ang inflasyon. Kapag binabaan ng BSP ang interes, nagmura ang utang, mas kaunti ang nangungutang, mas kaunti ang perang umiikot, hindi na makakabili ng mahal, bababa o hindi na tataas ang presyo, tataas ang inflasyon. Kasalukuyan, nasa 5.50% ang interes at 3.1% ang inflasyon, nasa tamang balanse. Ang real interest rate, 5.50%, 3.1%, plus 2.4%, positibo at malakas. BSP rate, utang, debt to GDP ratio. Kapag tumaas ang interes ng BSP, mas mahal ang tubo ng mga bagong bond na ilalabas ng gobyerno, mas malaki ang babayarang tubo, mas malaki ang kailangang utang, lumalaki ang kabuuang utang. Kapag lumaki ang utang, kung hindi sabay na lumago ang GDP, TATA-ACE ang DEB-TITO-GDP ratio. Kasalukuyan, ang utang ay 16 na trilyon at 58 bilyong piso. Dahil mataas ang interes na binabayaran sa mga lumang bond na inilabas noong 2022 hanggang 2023. Mas malaki ang tubo, mas bagong utang ang kailangan, lumalaki ang kabuuang utang. Inflasyon, GDP, growth. Kapag mataas ang inflasyon, tumaas ang presyo ng lahat. Ang nakikita sa nominal GDP ay malaki ang tumaas. PERO, ang tunay na GDP growth ay mababa. Dahil tumaas lang ang presyo, hindi dumami ang produkto. Kapag nasa tamang inflasyon, ang pagtaas ng presyo ay dahan-dahan. Ang kita ng tao ay nakakasabay. Tumataas ang tunay na paglago. Kasalukuyan, inflasyon 3.1%. GDP growth 5.4% hanggang 5.5%. Malusog na kombinasyon. Ang ekonomiya ay talagang lumalago, hindi lang dahil nagmahal ang presyo. GDP growth, debt to GDP ratio. Kapag mas mabilis ang GDP growth kaysa sa paglaki ng utang, ang GDP ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa utang. Bababa ang DBT to GDP ratio. Gumagaan ang pasan. Kapag mas mabagal ang GDP growth kaysa sa paglaki ng utang, ang utang ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa ekonomiya. Tataas ang DEB-TITO-GDP ratio. Bumibigat ang pasan. Kasalukuyan, GDP growth 5.4% hanggang 5.5%, habang ang utang ay lumalaki ng 6 hanggang 7% bawat taon. Mas mabilis lumaki ang utang kaysa lumago ang ekonomiya. Kaya ang debt to GDP ay nananatili sa 60.1%, hindi bumababa ng mabilis. Ikalawa, ang mga implikasyon. Ano ang kahulugan nito sa atin? Positibong implikasyon. Isa, nasa tamang level ang inflasyon, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa, matatag ang presyo, makakapagplano ang mga negosyo at tao. Pangalawa, positibo ang tunay na interes. May sapat na insentibo ang mag-ipon at mamuhunan. Hindi lumalabis ang pera sa sirkulasyon. Pangatlo, lumalago ang ekonomiya. Talagang dumadami ang produkto at serbisyo. May bagong trabaho at kita. Pang-apat, nasa hangganan pa ang debt to GDP. Hindi pa lumampas sa ligtas na level. May panahon pa para ayusin. Negatibong implikasyon. Isa, mas mabilis lumaki ang utang kaysa sa ekonomiya. Utang plus 6 hanggang 7% versus GDP plus 5.4%. Hindi bumababa ang bigat ng utang. Mananatili o tataas pa ang debt to GDP. Pangalawa, malaking bahagi ng buwis na pupunta sa tubo. 800 bilyong piso, 1 trilyong piso bawat taon, hindi na pupunta sa paaralan, ospital, kalsada, hindi sapat ang pondo para mapabilis ang paglago. Pangatlo, mataas na interes, mahal na puhunan. 5.50% ang policy rate, 8 hanggang 10% ang interes sa negosyo, mas kaunti ang makakapagpalawak, mas mabagal ang paglago ng trabaho at ekonomiya. Pang-apat,
Kung tataas muli ang inflasyon, tataas muli ang interes ng BSP. Mas malaki ang tubo ng utang, mas malaki ang kabuuang utang, tataas ang debt to GDP, mas mahirap na makabawi. Pinakasimple na buod ng koneksyon. BSP rate. Pinapanatili ang inflasyon sa tamang level. Inflasyon, tumutulong sa tamang paglago ng ekonomiya. Pero ang BSP rate ay nagpapataas ng tubo ng utang. Dahil mas mabilis lumaki ang utang kaysa sa GDP, nananatiling mataas ang debt to GDP. Ang pinakabuod, lahat ay magkakaugnay. Ang pagtaas ng interes ay tama para pigilan ang inflasyon. PERO. Masama ito para sa utang ng gobyerno. Mas malaki ang tubo, mas lumalaki ang utang, mas mabagal ang pagbaba ng debt to GDP. Ang tunay na solusyon ay pabilisin ang GDP growth ng higit sa 6 hanggang 7%. Kung mas mabilis lalago ang ekonomiya kaysa lumaki ang utang, saka lang bababa ang debt to GDP at gagaan ang bigat. Kapag tumataas ang populasyon at mataas ang dolyar kontra piso, ano ang mangyayari? Mga dalawang pangunahing puwersang nagtutulak. Populasyon. Dumadami ang tao, mas maraming bibili, mas maraming kailangan ng serbisyo. Dolyar. Mahal ang dolyar, mahal ang lahat ng inaangkat. Langis, pagkain, gamot, makina. 2. Ano ang mangyayari? Hakbang-hakbang. Hakbang isa, tataas ang inflasyon. Dumadami ang tao, mas maraming demand, kung kulang ang supply, tataas ang presyo ng pagkain at serbisyo. Mahal ang dolyar, mas mahal ang inaangkat na langis, pataba, gamot, tataas ang presyo ng lahat ng ito. Kabuuang epekto, ang inflasyon na dapat ay 2 hanggang 4%, tataas sa 5%, 6% o higit pa, lumalampas sa target ng BSP. Hakbang 2. Tataasan ng BSP ang interest rate. Kapag lumampas ang inflasyon sa 4%, tataasan ng BSP ang interest rate para pigilan ang sabay-sabay na pagtaas ng presyo. Mula 5.50%, pwede umakyat sa 6.25% o mas mataas pa. Epekto, nagmahal ang utang, mas kaunti ang nangungutang, mas mabagal ang paglago ng ekonomiya. Hakbang 3. Lumalaki ang utang ang gobyerno. Mataas na interes, mas malaki ang tubo na babayaran sa bawat bagong bond na ilalabas. Panlabas na utang, dahil mahal ang dolyar, doble ang bigat ng utang sa piso, kahit hindi tumaas ang interes. Kabuuang epekto, ang utang na 16 na trilyon at 58 bilyong piso, MAS, mabilis lumalaki, mas mabilis kaysa sa GDP. Hakbang 4, bumabagal ang GDP growth. Mahal ang dolyar, mahal ang hilaw na materyales, mas mahal ang gawa ng pabrika, hindi makakipagkompetensya sa ibang bansa, bumababa ang pag-export, mahal ang interes, mahal ang puhunan, mas kaunti ang magpapalawak ng negosyo, mas kaunti ang bagong trabaho, dumadami ang tao pero hindi nakakabuo ng trabaho. MAS, mababa ang kita ng bawat tao. Kabuuang epekto, ang GDP growth na 5.4 hanggang 5.5%, bababa sa 4%. OMAS, mababa pa, mas mabagal kaysa sa bilis ng pagdami ng tao. Hakbang 5, tataas ang debt to GDP ratio. Mas mabilis lumaki ang utang plus mas mabagal lumago ang ekonomiya. Tataas ang debt to GDP ratio mula 60.1% papalapit sa 65%, 70% o higit pa. Kapag lumampas sa 70%, mas delikado na, mas malaki ang utang kaysa sa kakayahan ng bansa na magbayad. Epekto, mas malaking bahagi ng buwis na pupunta sa tubo ng utang. Mas kaunti ang natitira para sa paaralan, ospital, kalsada. Hindi makasabay sa pangangailangan ng dumadaming tao. Hakbang 6, bumaba ang kita ng bawat Pilipino, per capita GDP. Lumalago ang ekonomiya ng 4%,
pero dumadami ang tao ng 1.3%. Ang dagdag na kita ay hindi kasya sa bagong mga tao. Ibig sabihin, kahit lumalago ang bansa, mas mahirap pa rin ang buhay ng karamihan dahil mas maraming bibahagi sa maliit na dagdag na kita. Kabuuang epekto, bumababa ang tunay na kita ng bawat Pilipino. Mas mahal ang bilihin, mas mababa ang halaga ng sahod. BUOD, ang siklo ng pagdagdag ng bigat. Pinakasimple na buod. Kapag sabay na tumaas ang populasyon at mahal ang dolyar, tataas ang inflasyon, mas mahal ang bilihin, tataas ang interest rate, mahal ang utang. Lumalaki ang utang ng bansa, mas malaki ang tubo plus lumalaki ang halaga ng dolyar na utang. Bumabagal ang ekonomiya, mas kaunti ang negosyo at trabaho. Tataas ang DEBT to GDP, mas mabigat ang pasan. Bumababa ang kita ng tao, mas mahal ang buhay kahit lumalago ang bansa. Ang pinakabuod, ang pagtaas ng populasyon at mahal na dolyar ay dalawang bigat na sabay na humihila pababa sa ating ekonomiya. Ang solusyon ay hindi pagpigil sa pagdami ng tao, kundi pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya ng mas mabilis kaysa sa dalawang bigat na ito. Palakasin ang produksyon ng pagkain at produkto para hindi tumaas ang presyo kahit dumami ang tao. At palakasin ang pag-export at puhunan para lumakas ang piso at bumaba ang halaga ng dolyar.